Good morning sa lahat. Tara mabilisang basa ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 12 August 2024. Nandito tayo sa aklat ng Daniel, chapter 4, ang ikalawang panaginip ni Haring Nebukadnezar. Pakisabayan ako ng basa, pare-pareho tayo dito matuto. Daniel chapter 4 verse 1, gumawa si Haring Nebukadnezar ng isang pahayag para sa lahat ng lahi, bansa at wika sa buong daigdig. Ganito ang isinasaad: Kapayapaan nawa ang sumaiyo, verse 2, buong kagalakang ipinapahayag ko sa inyo ang mga kababalaghan at himala na ipinapakita sa akin ng kataas-taasang Diyos. Verse 3, ang kanyang kababalaghan ay kamangha-mangha at gilalas ang mga himala. Walang hanggan ang kanyang kaharian, kapangyarihan, niya'y magpakailanman. Verse 4, akong si Nebukadnezar ay panatag at masaganang namumuhay sa aking palasyo. Verse 5, minsan nagkaroon ako ng isang nakakatakot na panaginip at mga nakakasindak na pangitain habang natutulog. Verse 6, kaya ipinatawag ko ang mga tagapayo ng Babylonia upang ipaliwanag sa akin ang panaginip na iyon. Verse 7, dumating naman ang mga salamangkero, mga enkantador, mga astrologo at mga hula. Sinabi ko sa kanila ang aking panaginip, ngunit hindi nila ito maipaliwanag. Verse 8, ang kahuli-hulihang nagpunta sa akin ay si Daniel na pinangalanan kong Belteshazzar, ayon sa pangalan ng aking Diyos, sapagkat suma sa kanya ang espiritu ng mga banal na Diyos. At inilahad ko sa kanya ang aking panaginip. Ang sabi ko, verse 9, Belteshazzar, pinuno ng mga salamangkero, alam kong suma sa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos, at alam mo ang lahat ng hiwaga. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang aking panaginip at ipaliwanag mo ito sa akin. Verse 10, ito ang panaginip ko habang ako'y natutulog. May isang napakataas na punong kahoy na nakatanim sa gitna ng daigdig. Verse 11, tumaas ito hanggang sa langit, kaya kitang-kita ito ng buong daigdig. Verse 12, madahon ang mga sanga nito at maraming bunga na maaring kainin ng lahat. Sumisilong yung verse 12 guys, madahon ang mga sanga nito at maraming bunga na maaaring kainin ng lahat. Sumisilong sa lilim nito ang mga hayop at ang mga ibon naman ay namumugad sa kanyang mga sanga. Dito kumukuha ng pagkain ang lahat ng nilalang. Verse 13, nakita ko rin sa panaginip na bumababa mula sa langit ang isang anghel na nagbabantay. Verse 14, sumigaw siya ng malakas. Ibuwal ang punong kahoy na iyan, putulin ang mga sanga, lagasin ang mga dahon at isabog ang mga bunga. Itaboy ang mga hayop na nakasilong dito, pati ang mga ibong namumugad sa mga sanga nito. Verse 15, ngunit huwag gagalawin ang tuod at mga ugat nito, tanikalaan ito ng bakal at tanso, bayaan ito sa damuhan, sa gitna ng parang bayaang mabasa ng hamog ang taong ito, at manirahan sa parang kasama ng mga hayop at mga halaman. Verse 16, ang isip niya ay papalitan ng isip ng hayop sa loob ng 7 taon. Verse 17, ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sinumang nais niya, kahit na ang pinakaabang tao. Verse 18, ito ang panaginip ko, Belteshazzar, ipaliwanag mo ito sa akin. Ito'y hindi na ipaliwanag ng mga tagapayo ng Babylonia, ngunit naniniwala akong kayang-kaya mo, sapagkat suma sa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. Ang paliwanag ni Daniel sa panaginip ng hari. Daniel chapter 4 verse 19, si Daniel na titawag na Belteshazzar ay nabahala at hindi agad nakapagsalita. Sinabi sa kanya ng hari, Belteshazzar, huwag kang mabahala kung ano man ang kahulugan ng aking panaginip. Sumagot si Daniel, mahal na hari, sa mga kaaway nawa ninyo mangyari ang inyong panaginip.
Verse 20, ang lumaking punong kahoy na nakita ninyo sa panaginip tumaas hanggang langit at kitang-kita ng buong daigdig. Verse 21, may makapal na dahon at maraming bungang makakain ng lahat, sinisilungan ng mga hayop at pamamagaran ng mga ibon. Verse 22, ay kayo po. Kayo ang lumakas at lumaking puno na abot sa langit na ang nasakop ay hanggang sa magkabilang panig ng daigdig. Verse 23, ang bantay na inyong nakita ay isang anghel mula sa langit. Sinabi niyang, ibubuwal ang punong kahoy at sisirain, ngunit iiwan ang tuod nito at lalagyan ng tanikalang bakal at tanso. Sinabi pa niyang, ito'y pababayaang mabasa ng hamog at makakasama siya ng mga hayop na parang at makakasama siya ng mga hayop sa parang at paparusahan sa loob ng 7 taon. Verse 24, ito po ang kahulugan, mahal na hari. Iyon ang hatol sa inyo ng kataas-taasang Diyos. Verse 25, itataboy kayo sa parang at doon kayo maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain kayo ng damo tulad ng baka sa kaparangan kayo maninirahan at 7 taong paparusahan hanggang sa kilalanin ninyong ang kaharian ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos at maibibigay niya ang kahariang ito sa sinumang kanyang naisin. Verse 26, ganito naman ang kahulugan ng tuod na naiwan sa lupa, maghahari kayong muli. Sa sandaling kilalanin ninyo na lahat ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Verse 27, kaya mahal na hari, dinggin po ninyo itong ipapayo ko, tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayo maging malupit sa mahihirap na mamamayan upang manatiling payapa ang inyong buhay. Verse 28, lahat ng ito'y naganap sa buhay ni Haring Nebukadnezar. Verse 29, lumipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan namamasyal ang hari sa hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Verse 30, sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia, ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Verse 31, hindi pa siya natatapos sa pagsasalita nang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebukadnezar, pakinggan mo ito, aalisin na sa iyo ang kaharian. Verse 32, ipagtataboyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka, 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanino man niyang naisin. Verse 33, nangyari agad kay Nebukadnezar ang sinabi ng tinig, itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog, humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila, at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Patutuon ni Nebukadnezar. Daniel chapter 4 verse 34, pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebukadnezar ay tumingala sa langit at nanunumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito pinuri ko't pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos ang nabubuhay magpakailanman. Ang karugtong pala ito. Ulitin ko lang yung patutuon ni Nebukadnezar, Daniel chapter 4 verse 34. Ulitin ko, pagkatapos ng taktang panahon, akong si Nebukadnezar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko't pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman, ang kapangyarihan niya walang hanggan, ang paghahari niya ay magpakailanman. Verse 35, lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga, ginagawa niya sa hukbo ng langit. Anumang naisin niya, walang maaaring mag-utos sa kanya ni makakatutol sa kanyang ginagawa. Daniel chapter 4 verse 36, nang manauli ang aking pag-iisip, nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan, muli kong tinanggap ang aking mga tagapayo at mga tagapamahala at ako'y naging higit na dakila at
at makapangyarihan kaysa dati. Daniel chapter 4 verse 37, last verse na ito guys, ng chapter 4 ng Daniel. Daniel chapter 4 verse 37, kaya akong si Nebukadnezar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa hari ng kalangitan sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan, ibinabagsak niya ang mga palalo. Grabe nung araw na pati panaginip talagang pinahahalagahan talagang ini-interpret pa siya. So, bukas na itong ang mga sulat sa pader, yung chapter 5 ng Daniel 4:13 August. Paano na lang kaya tayo sa generation natin ngayon? Di ba ang dalas-dalas natin managhinip? Kung hari din siguro tayo, siguro ipapa-interpret din natin sa mga advisor natin. Kailan lang nananaginip tayo. Tapos, ayun ko, ibig sabihin yung haring Nebukadnezar noong araw, bawat panaginip niya, ay ibig sabihin minsan lang siya managinip. Kasi kung every time na managinip siya, ipapa-interpret niya, napakaraming i-interpret ni Daniel. Diba? Grabe naman. Napakaano nila nung araw. Entitled talaga sila. Yung haring Nebukadnezar ba? Kasi guys, sa panahon natin ngayon, diba ano na lang naman, ordinary na lang sa atin yung managinip parati. Pero sila nung araw, siguro minsan lang sila managinip, kaya kailangan i-interpret pa talaga ng mga advisor niya. So hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.